Hi guys! Welcome back to my channel again. So tuloy-tuloy na ang ating upload. Hopefully masundan natin bukas pero laban lang. So anyway, for today's video, ang gagawin natin ay Q&A dahil nag-post ako sa aking YouTube community 2 days ago and may nag-comment ng 10 comments and 5 likes. So thank you so much po sa inyo sa mga nag-comment ng question natin ngayon dahil kung wala po kayo, wala akong vlog at wala akong sasagutin sa inyo ngayon. So since matagal na din kasi yung last na Q&A ko, parang ang last kasama ko sa Q&A is si Darla and si Aye, and I think baliw-baliwan pa yung Q&A namin doon, hindi maayos kung ano na mga pinagsasabi ko noon. And I think mga August. So matagal-tagal na din talaga yung last Q&A. So ngayon, sasagutin natin ang inyong mga tinanong sa aking YouTube community. Kaya naman kayo guys, kapag bisitahin niyo yung channel ko kasi lagi din ako nagpo-post sa aking YouTube community mga picture ko or kung if ever may tanong ako na paggawa ng content or katulad nito Q&A. So pwede niyo i-check yung YouTube community ko or pag dumaan sa feed niyo, like niyo na lang din para bongga na. So anyway, let's get started. Pasensya nyo na guys, basa pa yung buhok ko. Sobrang para akong hindi ready kasi hinahabol ko yung araw and it's already 5:30 na. So mamaya mahirap na mag-shoot and pangit na yung lighting pag gabi pa ako nag-shoot. Kaya naman ihahabol na natin ito ngayon habang may liwanag pa. Meron tayo ditong 15 comments pero hindi pa natin sure dito kung lahat masasagot ba natin or yung iba is question talaga. Pero simulan muna natin dito sa simple lang pero cool. So first question galing kay KLQ, what do you want to accomplish this year? Ako, I want to accomplish this year. Ako naman, hindi ko naman pinipressure talaga yung sarili ko. Like, dapat this year, ma-reach ko yung goal na yan, yung ganyan na ganyan. Kasi pag ganun kasi minsan, kapag meron tayong gustong i-achieve. Actually, nakita ko lang dito sa TikTok yung parang ganitong thoughts na minsan, pag may gusto daw tayong achieve, minsan yun daw yung nakaka-burnout, nakaka-drain, kasi parang meron tayong hinahabol. So ako, matagal ko ng mantra din naman yun na parang ayokong i-pressure yung sarili ko kasi gusto kong i-enjoy yung moment. At the same time, dapat din talaga sinasabayan mo din ng kilos yung mga gusto mong ma-achieve, of course. Pero, ayun, ako as much as possible, hindi ko naman minamadali yung mga gusto kong mangyari. Pero, ayan, ino-unti-unti ko lang siya and hindi ko din pinipressure sarili ko para hindi ako ma-drain, ma-burnout, or parang hindi ako mapagod, di ba? Kasi mostly yung nagiging problem kapag, especially sa mga breadwinner natin dyan, na mga kabataan or mga nanonood sa atin ngayon na parang nadidrain sila kasi gusto nga nila na parang sila inaasahan eh. So, kailangan nilang galingan. Kaya minsan, ang ending napapagod sila, nadidrain sila. Kaya minsan, kailangan mo din talaga alalahanin yung mga inspirasyon mo sa buhay kung ba't mo ginagawa yung mga gantong bagay. Walang ma-achieve this year is a healthy family, walang kapahamakan, and of course, syempre din ako magpapaka-plastic. Gusto ko ba talagang maging financially stable? Like, gusto ko yung hindi na parang everyday to survive lang. Gusto ko yung katulad nung dati, gusto kong mabalik yung dati, pero syempre, nagbabago naman ng lahat kasi syempre ngayon may bayarin na, rent, bills, grocery, etc. ganyan. Kaya ayun, isa yun sa mga gusto kong mag-goal or ma-achieve hopefully this year na hindi man sobrang yaman, pero alam mo yun, yung alam mong hindi ka na short kapag kahit wala pang sahod, meron kang maitatabi. So, ayun yung gusto ko ma-achieve. And syempre si Mama, good health ni Mama and ni William, nila Mami, nila Ate Susette. So, ayun, yun yung pina-prioritize ko as much as possible na okay naman yung buong family ko. Okay lang din ako, masaya na ako doon. Next question natin. Ano yung bagay na nagbago sa buhay mo dahil sa pagbablog? Syempre, of course, alam naman na ito yung bread and butter ko din talaga. Ever since when I was grade 9, nung ginawa ako ng channel ni Kuya, when I was grade 9, ako na nagpaaral sa sarili ko, tinuruan ako ni Kuya tumayo sa sarili kong paa. And it makes sense na katulad yun ngayon na, yun nga, hindi naman inaasahan na nawala din siya ng sobrang aga. So, parang na-prepare din talaga yung sarili ko sa gantong responsibility dahil pala, may dahilan talaga ang lahat. So, if ever hindi ako nagawa ng channel ni Kuya or parang hindi ako na-ready din ni Kuya, I think hindi din ako ganito ka-responsible as a daughter of my mom. Wow, daughter! So, ayun, nabago yung buhay ko the way kasi nabibigay ko yung needs, yung mga wants, of course, then, syempre, tapos, yung mga everyday na gastos namin. Kasi I think kung wala to, I don't think so. Nasaan ako ngayon? Like, what the F? Ganong level.
Pero I'm so grateful and happy talaga. Kaya I always, look on the brighter side na kahit paunti na lang yung nanonood talaga sa amin. Pero iniisip ko as much as possible na meron pa din naman nanonood. I'm so happy. And meron tayong revenue. So, ganon. Kailangan lang talaga sipagan ng sipagan. And hopefully, matuloy-tuloy ko to. Pero I will not promise. Kasi ayokong ma-disappoint kayo. Pero, I will try my best for myself, di ba? Next question naman galing kay Christian Dave. Ikaw lagi mo ako nilalaro sa mga live ko. Ang buhay mo ang ayaw at gusto mong balikan. Ayaw? Namatay si Papa tsaka si Kuya Lloyd. Kasi syempre wala nang, parang you can't heal kapag nawalan ka ng family members. Parang you just live with it, with the pain, makakasanayan mo lang siya. Pero ayun, isa pinaka-ayokong maranasan uli yung mabawasan yung pamilya ko. Kasi parang sila talaga yung magiging strength mo sa buhay. Tapos mawawala sila. Parang sobrang hirap paano mag-i-start uli. Ganon. Lalo ngayon, parang naiintindihan ko na lahat. Unlike kasi before nung medyo bata-bata pa ako. So ngayon, I think, hopefully, humaba pa buhay lahat ng family ko and I'm okay na ako doon. And sa gusto ko namang balikan, syempre, nung buhay si Kuya Lloyd. Because isa yun sa mga parang wala akong iniisip na problema. I'm so genuine. Paldo days namin yon. Kaya isa yun sa mga gusto kong balikan if ever bibigyan ako ni sino ba nagbibigay na kakataon ni Hagorn. Yun yung era na yon. Bakit si Hagorn? Okay, next question naman. Galing kay Res TV Show. Goal mo rin ba in the future ang maging babaihan, magpalaki ng buging at magpa-focal sa Thailand? Ako personally, takot talaga kasi ako sa surgery. Like, hindi ko kaya yung process, yung healing. Parang feeling ko kasi sobrang sakit niya, so wala akong strength para gawin yon. Pero kung meron akong pagkakataon na hindi ako yung takot, like katulad ako ni Mama Joben, of course, gusto ko magpabuging. Pero pokelya ayoko. Pagod yan, mabaliw na lang. At saka, kasi kaka, okay na yan, may bugelya na may nota. Pero bugelya, sakto lang din naman. Kahit ngayon, hindi ko naman siya parang naiisip na dreams ko siya. Kasi wala lang. Hindi ko alam. Or baka hindi pa ganun kalalim yung ko sa pagta-transition, kagaya ni Mama Jor. Pero ang mga gusto kong gawin, enhancement like magpa-jotox, yung mga turok-turok lang, tas lipo, tapos lemon bottle, traptox, ganun yung mga gusto kong enhancement. Pero yung surgery talaga, yun hindi ko kaya. So, yun yung mga dream ko. Jotox, yung pampawala ng gantes, ganyan, pampawala ng taba ng mukha. Kasi, ayun, feeling ko I'm okay na ako sa ganun. Galing kay Hasley Ralph. Sabi niya, I watch your first content in YouTube channel. I truly enjoy. Thank you so much po. So, ang question niya is, what makes a person beautiful? For me, parang cliche kasi, pero for me talaga, personality. Pag pogi ka kasi, tas pangit ugali mo, di ba? Parang tatakpanan ka. Di ba, pogi ka, ganyan. Ako talaga, kapag hindi ka ganun ka-attractive, pero nakakatawa ka, good personality ka, kind ka, may humor ka, ganyan, parang the rest will follow. Kaya napansin nyo, hindi ako mabait. Hindi ako mabait. Charis lang. Pero ayun, isa yun sa mga nakikita ko as beautiful. Kasi parang kasi common naman kung maganda ka talaga eh. Pero yung mga mabubuti na tao, mababait, yung kind, parang hindi lahat hindi kayang gawin yun dito sa mundo natin. Question naman, galing kay Karen Joy Nike. How do you see yourself 5 years from now? I think I am traveling the world. Ayun, isa yun sa gusto ko. After 5 years, I want to travel the world. Pero for now, let's renew our passport. Pero mag-renew ako ng passport ko pag payat na ako para maganda ako sa picture. Pero for the next 5 years, hopefully, I'm traveling the world and I have coffee shop business. So, ayun, manifesting sa ganong future ko after 5 years. So, babalikan ko tong vlog na to. Siya naman, galing kay Aubrey. Hi Emma, gaya ng kay Mama Joben, what's your take on cutting off friends? Actually, same talaga kami ni Mama. Hindi pa man siya, actually, tinutukoy nito guys, I think ito yung pinost ni Mama Joben sa TikTok account niya. So, hindi ko sure kung yun. Pero, ayun, ako for me talaga sa pagka-cut off ng friend. Kasi dapat yung friend mo talaga, di ba, dapat is your comfort, trust,
trusted person mo, bukod sa family mo. And kapag yung ano kasi ako talaga, ang non-negotiable ko, kapag alam kong wala naman akong ginawa sa isang tao ko or na-cut off kong kaibigan, parang hindi ako manghihinayang. Kasi parang it's not my loss kasi wala naman akong ginawa sa kanya. Pero if alam ko naman ako yung may ginawang masama and ayun yun ang naging dahilan kung ba't kami nag-away. Of course, hindi ko ano yung pride ko na magmamalinis ako na ganyan. So ako for me, kaya madami na ako na-cut off sa buhay ko guys, sa mga friends ko, mga senior high school friends ko, and madami pang iba. And ako naman, as much as possible, I will always try to understand. Pero kapag too much na talaga yung ginawa, ako ang pinaka-hate ko talaga pag sa mga ganyan, yung cut off. Yung mga secrets mo, ikakalat kasi hindi na kayo magkaibigan. Like, what the F? Parang, bakit mo sasabihin? Kwento ko nga yun sa'yo kasi trusted kita, tapos hindi na tayo friends, ikikwento mo yun. Parang, it's not your story to tell. Actually, na-experience ko na din yan. Yung sikreto ko nung magkaibigan kami, kinikwento ko sa kanya. Tapos nung nag-away na kami, alam ko, pinagsabi, ni-notes, ganyan, ginawang panlaban sa akin, bongga pa sa isbog. Kaya ayun, pag umabot na sa ganung point yung friendship, wala na akong amor, wala na akong pake. Kung baga, it is what it is. Galing kay Kuya Your Road. Hi Kuya Your Road. What if magising ka isang araw na factory reset ka bilang George? I think hindi na po ako gigising kung mangyari yon kasi kadiri po talaga. Tinatry ko i-understand kung anong nagugustuhan ng sa Kepachi. Hindi talaga. Alam niyo ba, sa sobrang curious ko sa ganyan. Yung mga kaibigan kong babae, sinasabi ko sa kanila, patingin nga ng kipay nyo. Curious lang talaga ako anong itsura, ganyan. Tapos pag nakikita ko sa mga video, parang nakakatakot, parang silang nangihigop. Yung ganon yung feeling ko. Pero, well, kanya-kanya naman yan. Pero ako, wala na akong pag-asa mag-factory reset. Di para. Pero paldo ako pag if ever. Pero paldo ako ang kaganda ng mga kaibigan kong babae. Next question naman, galing kay user CW6 and kineme, mahaba pa. Emma, paano maging strong? Ako, feeling ko, kaya naman ako mukhang strong lang dahil lang naman sa personality ko, sa looks ko, ganyan. Pero katulad niya, tinan niyo, for best example, si Charis, huwag na tayo mag-example ng iba. Pero I think, ano lang yon, parang kailangan mo lang siguro isabuhay na strong ka, kailangan mo lang kasi ganun ako feeling ko natatakluban ng personality ko, yung mismong ano ko. At saka hindi ako mahilig mag-share ng problem ko talaga. Sa mga close friend lang, pero yung parang kunwari sa mga vlog i-share ko ganun, hindi talaga ako ganun. Kasi alam ko yung mga basher na yan, kakamitin nila sa akin, hindi na para, bala kayo dyan. Katulad nung last year, di ba? Katulad nung bago ko i-announce yung wala na kaming bahay, 'di ba? May gino-joke-joke lang namin, tapos yung open forum na vlog ni Madam, 'di ba? Nababash ako noon kasi ang akala kasi nila, nilalaro-laro ko lang, pero yun, naintindihan din naman ng iba nung nilabas ko na yung vlog ko na wala kaming bahay kasi hindi nila in-expect na meron pala akong ganong problem at that time. So, ganun lang naman, di mo naman kailangan magpanggap or di mo naman kailangan ipagkalat yung buong problema mo sa buong mundo. Mamili ka lang ng pag-sharean mo and yung trusted mo. Last question galing kay Althea Mir. How do you handle narcissistic people? Ako naman hindi ko pa na-experience or nagkaroon ng relationship sa narcissistic people or kahit friends. Thankfully, wala pa naman. Kasi kung ganon, baka magkagulo kaming dalawa. Kasi ako talaga, pag hindi ko din bet yung isang tao na meron akong subtitle yung mukha ko, yung parang ganon. Kaya hindi ko talaga kaya yung, kulare, meron sa isang, kulare, nag-coffee, tapos may isa akong di talaga bet. Wala, mananahimik lang ako, nakatingin lang ako, wala akong imig. Parang, hindi ko malalabas yung tunay na ako. Kasi hindi ko kaya mag-pretend na makikipag-bonding ako, tapos di naman talaga kita bet. Yung ganon. So, talent sa mga iba na ang galing magpanggap na parang, pero hindi talaga nila, yung ganon. Agad naka-experience ako ng narcissistic people, auto-block or auto-cut up agad. Hindi para daw magdag sa isipin ko sabay, huwag siyang makisabay, madami akong iniisip. Ito na natin dadapusin yung vlog natin, ginabi na tayo. Hopefully na na-enjoy niyo yung vlog natin today. And nasagot ko yung mga question nyo. And if ever meron pa kayong question, ilagay nyo lang dyan sa ating comment section below. And hopefully, masagot natin yan sa mga susunod pa nating vlog. Or kung may mga magagandang questions. So, comment down below.
So, ayun lang guys. Thank you so much for watching and comment down below din kung ano pang gusto nyong content na gawin ko para magtuloy-tuloy pa yung everyday upload natin. So, ayun lang guys. Thank you all so much for watching. Ingat kayong lahat. I love you all.